dakilang Panginoon. Hallelujah, God. Huwag kang mahiya na itaas ang iyong kamay at sabihin sa Panginoon ang iyong pasasalamat. Hallelujah, God. Lord, ikaw ang kagalakan namin, Panginoon. Ang kagalakan ko,
Huwag mo hayaan na hindi kumulak yung bibig mo. Patuloy mong masalamatan at papurihan ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, God. Lord, thank you, God, for everything, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, O God. Lord, salamat sa lahat ng sakripisyo mo, Panginoon. At kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, ay wala kami sa kung ano meron kami ngayon, O God. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O God. Lord, patuloy po namin ibinabalik sa iyo, O God, ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, God. Thank you, Lord. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang araw o ang linggong ito? No, kamusta po yung nagdaang araw po? Alam ko po na bawat isa sa atin ay may mga karanasan na tunay nga na hindi makakalimutan o mga pangyayari sa buhay na talaga naman na kung pwede lang iwasan ay iniwasan na. And this time po, itong araw po na ito, napakabuti po ng Panginoon sapagkat alam ko po na ang mensahe na ibibigay niya sa ating muli ay tunay nga na mapagbigay sa atin ng kalakasan upang yung mga bagay na pinagdaraanan natin o yung mga bagay na kinaharap natin na itong mga nakaraang araw ay mapagtagumpayan po natin. Dahil naniniwala po ako na ang Diyos ay mabuti at hindi po niya hayaan na manatili ka sa kalagayan mo ngayon. Sabi nga natin last week, pinag-uusapan nga natin no? Hindi, ang Diyos natin ay buhay. At ang nais niya, ikaw ay kanyang matulungan na maiyahon sa kumunoy na iyong kinalalagyan ngayon. Bakit kumunoy? Actually, kung sinabi kasing kumunoy, there's no more hope. Di ba? The moment na ikaw ay naroon, unti-unti kakainin ka na niya. Ganun po minsan situation natin. No, pagka ikaw ay nasa ganung kalagayan, paminsan-minsan, no, may isip mo na wala ng pag-asa. There's no more hope. But then, in God's goodness, no, sa kabutihan po ng Diyos, ang kanyang kamay ay laging nakaabot sa atin o laging niyang inaabot sa atin ang kanyang kamay. Bakit? Para tayo ay patuloy na kumapit sa Kanya. Ganun po ang ating Diyos. At siya ay totoong buhay at naniniwala ko na never niya tayong pababayaan o never niya tayong iiwan. At yun nga po, pag-usapan po natin ngayon, sabi ko nga po, ang discouragement ay bahagi na ng buhay. Kadalasan, dumarating ito sa oras na ginawa mo naman ang tama, subalit ang resulta ay hindi maganda. Nagsumikap ka, pero hindi naging maayos. Naglalaan ka naman ng oras sa iyong anak, and yet, dumarating pa rin yung time na siya ay nagre-rebelde dahil hindi tama yung pagpapalaki mo sa kanya. Pero alam mong ginawa mo ang dapat. Di ba ganun po So marami po tayong discouragement sa buhay. Marami po tayong karanasan na kung saan ito nagpapahina sa atin. At kung minsan, itong bagay na ito, no? Pag tayo ay nakaranas ng panghihina o discouragement, hindi na natin alam kung ano ang gagawin. Kaya sabi nito, discouragement eats a hole in our hearts. It makes us want to quit saying things we shouldn't say. Alam niyo po yung discouragement, no? Ang ginagawa po niya, no? Unti-unti kinakain niya yung ating puso. Meaning to say, may butas dyan, unti-unti, maliit na butas dyan, lumalak po yan. At the moment po, na yung discouragement po na yan ay hindi mo na handle na maayos, ang tendency po, it makes us want to quit. Di ba? Lalabas sa dating panahon na parang ayaw mo na. Gusto mo nang bumitiw. Gusto mo nang bumigay. And saying things we shouldn't say.
O nasasabi natin yung mga salita na supposed to be hindi naman dapat natin sinasabi. Ganun po yung nangyayari sa atin. Kaya nga po kung titignan po natin, nagpapakita ko po sa inyo. Ito po yung condition, ito po yung puso natin. Okay? Ito po yung heart natin. No? Sabi natin, sabi ni Jeremiah sa chapter 17, verse 9, ang puso raw po natin ay deceitful heart. O ibig sabihin, yun daw puso ng tao, sabi nga ni sa Jeremiah chapter 17, verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So yan po yung heart natin. Kaya nga sabi nito, no, makikita po ninyo sa picture po nakalagay dyan, deceitful heart. Totoo lang po mandaraya ang ating puso. Then sabi natin, our emotions will depend on the condition of our heart. Yun daw pong emosyon natin, no, ay nakadepende sa kondisyon ng ating puso. Di ba? Nakadepende sa kalagayan ng ating puso. And sometimes, we are okay. And sometimes, we are not. Tama? Ganun naman ang tao eh. Kasi nga, ang puso niya, nananatili sa ganung sitwasyon. May problema doon. Kaya nga po yung condition natin, kumbaga, yung emosyon natin nakadepende sa condition ng ating puso. So, sometimes we are okay and sometimes we are not. Okay? At pagka ganun po, dun po nagsisimula yung discouragement. Nakuha po ninyo? Siyempre, pagka okay ka. Pag hindi okay at nakarinig ka ng mga ganung bagay o nakarinig ka ng mga salita na hindi naman dapat marinig, ikaw ay nadi-discourage. Kasi nga yung puso natin ay mandaraya. No? Nakadepende sa kalagayan natin. Depende sa sitwasyon natin. Kaya nga sabi natin may mga taong moody. But God always look at our heart. He wants us to have a pure heart. Yun yung nais ng Panginoon. Ang Diyos ay lagi nakatingin sa puso ng isang tao. At ang nais ng Diyos, ang puso niya ay maging dalisay. Pero ang katanungan ngayon ay, but how? Paano nga ba magkakaroon ng pusong dalisay ang isang tao? And that's what we need. Okay? So kung ikaw ay nakakaramdam, no? Kung ang sitwasyon mo ngayon ay punong-puno ng discouragement, kung ang kalagayan mo ngayon ay punong-puno ng panghihina, you need to rise above discouragement. Ibig sabihin, kung ito yung discouragement, nandito, you need to rise above. Ibig sabihin, hindi ka dapat naapektuhan ngayon ng panghihina na mayroon ka o yung tawag nating discouragement. Okay? So, hindi ka lang dapat naapektuhan nito. Now, tell your neighbor, you need to rise above discouragement. Sabi mo sa kanila, hey, rise above discouragement. At yan po yung topic natin. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so balikan po natin. Sabi natin, deceitful heart. Di ba? Sa Jeremiah 17 verse 9, and sabi nga natin, our emotion will depends on the condition of our heart. Tama? Sometimes we are okay, and sometimes we are not. So doon pumapasok yung discouragement. Okay? But we need to live above your feelings. And fulfill God's will. Ano ibig sabihin nito? Kailangan daw nating mabuhay on top of our feelings. At gawin and fulfill God's will. Gawin natin kung anong kalooban ng Diyos. Kung ito yung damdamin natin, hey, you need to live above your feelings. Hindi dapat yung nararamdaman mo ngayon ang nagdidikta sa iyo. Okay? So, kailangan kontrolado mo yung nararamdaman mo. Kaya sabi natin, we need to live above our feelings and fulfill God's will. Okay? So what will happen?
Sabi sa Mateo chapter 5, verse 8. Okay? Para daw yung emotion natin. Okay? Yung emotion natin ay hindi nakadepende sa kondisyon ng puso natin. We need this pure heart. At ang malinaw dito, sabi dito, no? Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Okay? So what will happen pagka yung puso natin naging pure, naging malinis, then Jesus will be the center. Ang Panginoong Hesus ngayon ang magiging sentro ng puso mo. At ang Panginoong Hesus ang magiging sentro ng buhay mo. Then, you will live above your feelings. And you fulfill God's will sa buhay mo. Okay? So, pag-usapan po natin si Jeremiah. Okay, so si Jeremiah, alam naman natin, no? Siya isang dakilang propeta. Tama? So, one day, no? Alam naman, pag ganyan, yung mga Israelita kasi mga rebelde yan eh. Kaya ginagawa ni Yahweh, inutusan niya si Jeremiah. No? Para sabihin ni Jeremiah, yung mga nais o nararamdaman ng Diyos patungkol sa kanyang bayang Israel. Okay, so tingnan po natin sa aklat po ng Jeremiah chapter 20. Okay? Verse 1 to 13. Ito po yung pinaka, ano po natin, text po natin. Okay, basahin po natin. Kung kayo may Bible, maganda. Kung wala po, then kung nababasa po ninyo at naka-vlog naman po ito, no? Ay sabayan niyo po ako. Sabi rito, no, sa Jeremiah chapter 20, verse 1. Si Pashur na anak ni Immer ay isang pari. At siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremiah. Verse 2, kaya ipinabugbog niya ito. Ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Verse 3, kinaumagahan nang siya'y pakalagan na ni Pashur, sinabi ni Jeremiah sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Verse 4, sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ang mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalin ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang biyag sa Babylonia at ipapapatay naman ang iba. Verse 5, pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito. At kakamkamin ang lahat ninyong ari-arian. Pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Dadalhin niya sa Babylonia ang lahat ng maaaring pakinabangan. Diba? Verse 6, ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Okay? So doon na kayo mamatay at malilibing, kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Ito na. Sa verse 7, sabi ni Jeremiah, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Verse 8, tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahamak, sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit, verse 9, kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablag sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na kulong sa aking mga buto.
Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Verse 10, naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagulaan niya akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi niya, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigan nag-aangad ng aking kapahamakan. Sabi pa niya, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. Verse 11, subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusik sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Verse 12, makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Verse 13, aawitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong papurihan. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Okay. Ba't natin pinag-usapan to? Alam niyo po, ito po yung pag-usapan natin kasi gusto po namin na-encourage kayo. Okay? Ano nga po ba yung mga bagay na dapat natin gawin kapag tayo ay nanghihina? Kapag tayo ay punong-puno ng discouragement. Kapag tayo ay punong-puno ng panghihina. Alam niyo, ang hirap i-handle kung minsan yung discouragement. Kaya sabi nga natin, we need to rise above discouragement. No? Kailangan daw, kaya natin i-handle ang discouragement na mayroon tayo. Kaya tell your neighbor, hey, rise above discouragement. Okay? Sige po. Bago po natin pag-usapan itong mga puntos niya ito, no? Para maging malinaw po. Okay? So, number 1, no? Ito po advice po namin, no? Number 1 po, be honest. Tell God how you feel. Okay? So, maging totoo raw po tayo. At sabihin natin sa Diyos kung ano ang nararamdaman natin. Alam ko po, no, iba't ibang pananaw ng tao. Pero alam niyo po ba, base po sa aking pananaw, sa aking point of view, no? May mga tao kasi napaka-open sa ating Diyos. Tama? May mga tao kasi magsalita sa ating Diyos, kung magtanong siya, parang sinasabi natin wala na yung paggalang. Grabe kung mapagsalita siya sa Diyos. Ganun po, may mga taong ganon. At may mga tao naman talaga na pag kinausap nila ang Diyos, andun pa rin. No, andun yung paggalang, pero parang hiyang-hiya sila. No? Hindi nila kayang humarap sa ating Diyos. Pero sa akin po, ano man po yung kalagayan mo ngayon sa harapan ng Diyos. No? Ang i-advise ko lang po, the moment po na humarap ka sa ating Diyos, maging totoo ka sa Kanya. Dahil din nais ang Diyos eh. Diba? Anyway, kahit di mo sabihin nararamdaman mo eh. Alam na lang Diyos yan eh. Tama? Alam ng Diyos kung ano pakiramdam mo ngayon, ano pinagdaraanan mo ngayon. But, naniniwala ako na nais din ng Diyos na mapakinggan ka sa kalagayan na mayroon ka ngayon. Diba? Ito nais ang Panginoon. So, number 1, be honest. Tell God how you feel. Okay? Maging totoo po tayo sa ating Diyos. Sabihin natin sa Kanya kung ano ang nararamdaman natin. Tingnan si Jeremiah. Ang sabi ni Jeremiah, di ba sa verse 7, Yahweh, ako ay iyong hinikaya at naniwala naman ako. Di ba? Parang lang yan eh. Sabi ni Jeremiah, Yahweh, di ba? Hinikayat mo ko. In-encourage mo ko. Oh, dahil kilala kita, naniwala ako sa iyo.
Kaya sabi niya, higit kang malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. So, sa paghihikayat mo sa akin, dahil naniniwala ako na ikaw ay malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Meaning to say, sumunod ako sa iyo. Pero anong ginawa ng mga tao sa akin? Okay? So, basahin muna po natin. Sabi niya, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Ito na, no? Ito yung sentimiento ni Jeremiah. Sabi niya, pagkatapos mo akong hikayatin, no? At ako naman ay naniwala sa iyo dahil higit kang malakas kaysa akin, kaya nahikayat mo ako. Pero, anong ginawa sa akin ng mga tao? Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtawanan. Imagine, Yahweh. No? Dahil sa paniniwala ako sa iyo, eto ngayon yung mga tao, pinagtatawanan ako. Ginawa nila akong laughing stock. Para bang ganito lang yan eh. No? Ginawa akong katatawanan ng mga tao ito. Na kung tutusin, dapat sila ay matakot sa sinabi ko sa kanila. Dahil ikaw ay nagsabi sa akin nito na iparating ko sa kanila to. Pero bakit ganun nangyari? See? Di ba? Ganun si Jeremiah. Ganun niya kinausap si Yahweh. Kaya nga sabi natin, be honest. Di ba? Tell God how you feel. Sometimes may situation tayo. Sinunod natin ng Diyos. Ginawa natin yung mga bagay na pinagagawa niya sa atin. Pero ang kinalabasan, parang palpak pa. Feeling natin, hindi naging maganda. At dahil hindi naging maganda, yung pakiramdam natin, we feel discouraged. At dahil ikaw ay na-discouraged, ayaw mo nang magpatuloy. Ikaw ngayon ay nanghihina. But look at Jeremiah. Ano yung ginawa niya? Sa kabila ng ginawa sa kanya ng mga tao ito, siya ay naging laughing stock o siya ay naging katatawanan, pinagtatawanan siya. Imagine, maghapon nila ako pinagtatawanan. Ano ginawa niya? Hindi siya nagmukmuk sa isang tabi. At inais ng Panginoon sa atin. Bagkus, naging totoo si Jeremiah. Tama? Naging honest siya. Sinabi niya sa Diyos kung ano ang kanyang naging pakiramdam. Sinabi niya sa Diyos kung ano ang kanyang nararamdaman during the time na ginagawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Nakaranas tayo ganyan, di ba minsan? Sa buhay po natin, alam naman natin, ito yung ginagawa natin eh. Yung pinapagawa ng Diyos. But it turned out na parang naging problema pa siya. At hindi naging maganda yung resulta. Kaya ang tendency, imbis na maging masaya tayo ay nakaranas ng kalungkutan. Because we feel that we are failure. Diba? Ang naging pakiramdam natin, tayo ay bumagsak. Tayo ay hindi naging successful. Nag-pray naman tayo eh. Nag-pray naman ako. Naniniwala naman ako na naging kalooban ng Diyos. Pero bakit nung ginawa ko itong bagay na ito, parang lumabas pa na ako yung mali. Pero mas ganyan si Jeremiah. Bagamat ganun ang naging pakiramdam ni Jeremiah, hindi siya nagmukmuk. Diba? Hindi siya nagpunta sa isang lugar para magtampo sa Diyos. Bagkus, ang ginawa niya ay naging totoo lamang siya sa Diyos. At sinabi niya ngayon yung kanyang naramdaman. At sinabi niya sa Diyos yung kanyang totoong kalagayan. Same thing now sa situation natin. Ano yung situation mo ngayon na pakiramdam mo na pinabayaan ka ng Diyos right after na sinunod mo siya,
ginawa mo yung nais niya, pero lumabas naman na hindi maganda. At ang sinisisi pa ngayon ay ikaw. Ano yun? No, isipin mo ngayon to. At kung dumating ka sa punto, diba, na hinihintay ng Diyos na maging totoo ka sa Kanya, maging honest ka sa Kanya, pero nanatili ka at tahimik, at ang dami naglalaw sa isipan mo, pero hindi mo ma-open sa ating Diyos, hindi ka nagiging totoo sa Kanya. Ang nangyayari ngayon, ikaw ay punong-puno ng panghihina. Tama ninyo? Kasi ayaw maging totoo sa Diyos eh. Be honest. Maging totoo tayo sa ating Diyos. Tell God how you feel. Sabihin natin sa Diyos kung ano ang nararamdaman natin ngayon. Later on, just be honest. Okay? Ang kagandahan pa nito sa now. Number 2. Okay? So, punong-puno na discouragement. Pero ano ginawa ni Jeremiah? Si Jeremiah kasi magiging modelo natin. Sabi niya sa number 2, be obedient. Keep doing what you've been called to do. Okay? Maging masunurin daw po tayo. At gawin pa rin natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Sa kabila ng ikaw ay punong-puno ng discouragement, sa kabila ng ikaw ay pinagtatawanan, ginawa kang katatawanan, ginawa kang laughing stock. Look at Jeremiah. No? Sumunod siya sa Diyos. No? Anong nangyari sa kanya? Pinagtawanan lang siya. Pero ano yung naging tugon niya sa verse 7? Sabi natin, naging honest siya, naging totoo siya. At dahil naging totoo siya sa Diyos, sabi natin nga sa number 2, be obedient. Keep doing what you've been called to do. Maging masunurin daw po tayo. At ipagpatuloy natin gawin kung ano yung pagkakatawag sa atin. At ganun nga ang ginawa ni Jeremiah. Look at Jeremiah sa verse 9. Okay? Ngunit, sabi niya, no? Sa Jeremiah 20 verse 9. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita pa sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Imagine, di ba? Dumating siya sa punto na sabi niya, sige na, total, ganun din naman pala eh. Di ba? Ganun din naman pala eh. Wala rin palang mangyayari. Sinunod ko si Yahweh, ginawa ko, pinapagawa niya sa akin, pero ano naging epekto? Pinagtawanan lang ako. So might as well kalimutan ko na lamang si Yahweh. At hindi na ako magsasalita pa sa kanyang pangalan. Ganun po naging pakiramdam ni Jeremiah. Kaya sabi niya naman, no? Kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita pa sa kanyang pangalan. Para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Di ba? Parang yan lang yan eh. Nasasabi natin, Lord, ayaw ko na. Give up na ako. Anyway, wala nang mangyayari. Pero behind, sa pagkakasasabi mo ng mga ganong salita, ang Diyos ay patuloy kanyang kinakausap. At lagi kanyang i-remind, no? Nang tinawag kita kasi may gagawin ka. Okay? Ito po ito maganda dito. No? Ito yung encouragement ko po sa inyo. Ang pagkakatawag po sa atin ay irrevocable. No? The moment po na tinawag ka ng Diyos, may something po. There's something special na nakita niya sa iyo. At pag ikaw ay tinawag niya, kasi alam ng Diyos na kaya mong gawin ang bagay na ito. Hindi ka tatawagin ng Diyos kung wala siyang tiwala sa iyo. Kaya ka tinawag ng Diyos kasi binigyan ka niya na something. Nung ikaw ay sinilang pa lamang, nung ikaw ay nasa sinapupunan pa lamang, sabi nga ni Jeremiah, tama? Nasa sinapupunan pa lamang tayo.
ng ating ina, no, tayo ay tinawag na ni Yahweh. May plano na ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi natin dito, nung tinawag ng Diyos si Jeremiah, there is something na doon. Kaya kahit na magbitiw ng salita ng ganun si Jeremiah, sabi niya ganun, no? Ngunit kung sabihin ko, ibig sabihin, kung sasabihin ko naman, kung magbibitiw ako ng salita, kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na magsasalita para sa kanyang pangalan, sa atin din yun, para namang apoy na naglalagablaw sa aking kalooban ang iyong mga salita. Para siya tinutupok ng apoy. Bakit mo sinasabi yan? Bakit ka nagbibitiw ng mga ganyan salita? Bakit ka umaayaw? Ba't sinasabi mo na ayaw mo na, nakakalimutan mo na ako? Di ba? Para siya naman ay tinutusok ni Yahweh. At sinasabi sa kanya, bawiin mo yung sinabi mo na yan. Dahil hindi pa ako tapos sa iyo. Ganun po yung nangyayari sa atin. Kaya every time po na nakaramdam ka ng discouragement at nakapagbitiw ka ng mga salita na piling mo ayaw mo na, that's the time naman na sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, tinawag kita. No? Ang tanging gagawin mo lamang ay sumunod. Okay? Ngayon, kung makaranas ka ng ganyan, hindi mo na problema yun. Problema ko na yun. Diba? Kung pinagtatawanan ka nila dahil sinabi mo ito, hey, ang mahalaga ngayon, sundin mo kung ano yung pinapagawa ko sa iyo. Remember, when you are called, you cannot ignore that call. No? Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi mo pwedeng baliwalain yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Naalala ko na isang kwento. Sabi sa kwento, may isang ibanghilista po na tumakbo sa pagkapangulo. Okay. Tumakbo siya sa pagkapresidente, then, malino sa kanya, sabi sa kanya ng Panginoon, tumakbo ko. So, tumakbo siya. Okay? Tumakbo siya. Tumakbo pagka-presidente, pagka-pangulo, tumakbo sa position. So, yung mga tao naman, inaasahan, dahil sinabi ng Diyos na siya ay tumakbo, inaasahan ng mga tao ngayon, siya ay mananalo. Yes, magkakaroon tayo ng pangulo na Kristiyano. Parang ganon, tama? Then, dumating yung resulta ng eleksyon. Okay. Alam niyo nangyari? Nanalo ba siya? Hindi. Hindi po siya nanalo. So, ang dami na discourage. Ang dami na dismaya. Grabe, sinabi sa'yo ng Diyos na tumakbo ka, tapos di ka nanalo. Diba? So, ang dami nang hina. Ang daming kapatiran na sumuporta. Ang daming kapatiran na nagbigay ng pera, no contribution para sa kanyang pangangampanya. Then it turned out, hindi siya nagwagi o hindi siya nanalo. Ganun po nangyari. So marami po nang hina. Then one time, nagkaroon po ng interview sa kanya. Nung in-interview siya, sabi sa kanya, sinabi ko tayo sa iyo ng Diyos na tumakbo ka sa pagkapangulo. Sagot niya, malinaw narinig ko ang Diyos nung sabihin niya sa akin na tumakbo ako. Okay. Tapos tanong nung nag-interview, bakit hindi ka nanalo? Yan sabi. Ano sagot niya? Ang alam ko lang malinaw, sinabi sa akin ng Diyos na tumakbo ko sa pagkapangulo. Pero hindi sinabi sa akin ng Diyos na mananalo ako sa pagkapangulo. Diba? Kung ikaw makakadinig ng ganito, ano mangyayari sa iyo? Diba? Ba't di mo sinabi sa amin nung una pa lang? Parang yung nagtapon ng pera. Diba? Kung ikaw yung tao, sasabihan ng ganon. Diba? Sabi ng Diyos sa akin, tumakbo ako. Pero hindi sinabi sa akin ng Diyos na mananalo ako. Malamang, kung sinabi mo sa mga tao, marami nang hindi sumuporta sa iyo. Okay, naging malinaw sa kanila, no, na ganito. Alam niyo po ba na naalala ko si Jeremiah ganito, no? Sabi ni Yahweh ganito, kayong mga rebelde. Ganito mangyayari sa inyo, ganito mangyayari sa inyo. Narinig na ito. Naging katatawanan si Jeremiah. Pinagtawanan lang si Jeremiah. Pero ito baliktad. No, yes, magkakaroon tayo ng pangulo. Di ba, na Kristiyano, okay na. And yet sa atin di ba, sasabihin sa iyo, malinaw yung pagkakarinig ko. Sabi sa akin ni Yahweh, tumakbo ko sa pagkapangulo.
Pero hindi naman malinaw na sinabi sa akin na ako ay mananalo. Discouragement, yes. Ang dami na discourage. Ako na-discourage, yes. Kasi maasa tayo na magkakaroon na ng pagbabago sa bansa natin. Kasi ang bansa natin ay punong-puno ng corruption. Diba? Oh. Dahil lahat tayo nagdi-desire ng pagbabago. Ang nangyari, yung desire natin na yun na magsisimula sa Pangulo, ay nawala. So, ganun po yun. Pero tanong, sa pangyayaring yun, sa taong ito, bumitiw ba siya? Hindi. Nagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Diyos. Marami nagalit sa kanya, yes. Marami nagtawa sa kanya, yes. Pero, naging masunurin pa rin siya. Kaya nga sabi natin sa number 2, be obedient. Keep doing what you've been called to do. Naging masunurin pa rin siya. Sumunod pa rin siya sa Diyos. At ginawa niya pa rin yung mga bagay na dapat niyang gawin na ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Safety sa atin. Di ba? Kung sa tingin mo, yung pinagawa ng Diyos sa iyo ay hindi naging magandang epekto sa ibang tao, huwag kang bibitin. Okay? Huwag kang aayaw. Kung discouraged ka, hey, you need to rise above discouragement. Dapat ikaw ay mabuhay. Di ba? Nang hindi dinidiktahan o hindi kontrolado ng iyong emosyon. Dapat ikaw ang may handle. Ikaw ang may hawak sa emotion na mayroon ka. Then, hindi ka nagiging moody. Kaya so ganun po nangyari Jeremiah. Kaya, ginawa niya pa rin kung ano yung pinapagawa sa kanya ni Yahweh. Then, number 3, be watchful. Know that the Lord is with you. Okay? So, maging mapagmatsyag po tayo. Be watchful, know that the Lord is with you. Okay? Maging mapagmatsyag po tayo, alamin natin o dapat alam natin na ang Diyos ay panig sa atin. Na kasama natin ang Diyos. Kaya tingnan mo at then sa verse 11, di ba? Anong declaration ni Jeremiah? Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya siya at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. See? Diba? Hindi nag-give up si Jeremiah. Hindi bumitiw. Bagkos sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagiging obedient, naniwala siya na si Yahweh ay nasa panig niya. Sabi niya ganoon, reading ko sa verse 11, subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin, mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Ganun kakilala ni Jeremiah si Yahweh. From his mouth, alam niya na kailanman hindi magtatagumpay ang kaaway sa kanya o sa kanila. Alam niya na nasa panig niya si Yahweh. Alam niya na kailanman hindi siya pababayaan ni Yahweh. Kaya nga sabi dito, mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. So, if you know that the Lord is with you, it means you are not on the losing side. So, kung alam mo na ang Panginoon ay nasa panig mo, nangangahulugan na wala ka sa tabi ng talunan. Okay? So if you know that the Lord is with you, it means you are not on the losing side. You are going to win because the Lord was with you like a mighty warrior.
God would deal effectively in His own way and time with His enemies. We only need to know. Kailangan lang natin malaman at makilala ng lubusan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya kung ikaw ay punong-puno ng discouragement, kaya kung ikaw ay bagsak na bagsak ngayon, hinang-hina na, hindi mo na alam ang gagawin mo, one thing ang gusto sabihin sa inyo, you need to rise above that feelings. Dahil yung feelings mo na yan, yung emosyon mo na yan, yung pakiramdam mo na yan, yan ang maghahatak sa iyo pababa. Yan ang magbabagsak sa iyo. Hey, kailangan malaman mo that the Lord is with you. You are not on the losing side. You are on the winning side. Yung mga pinagdaraanan mo ngayon ay bahagi lamang ng buhay mo. But you need to rise above that emotion. You need to rise above that feelings. You need to rise above that discouragement. Ito lang naman na isang Panginoon sa akin. Hindi niya ipagagawa sa iyo isang bagay kung alam niya na ito ang babagsak sa iyo. Bagkus, ang sasabi lang ng Diyos sa atin, okay? Sasabi niya sa atin, you need to rise above discouragement. At alam niyo po ba, ito nangyayari sa atin ngayon. The moment po na ikaw ay huminto na ng pananalangin, okay? The moment po na ikaw ay huminto na sa pakikipag-usap sa Diyos, the moment po na ikaw ay tumigil na sa prayer mo, that's the start na sinasabi mo sa Diyos that you can live independently. See? Yan yung simula na sinasabi mo na kaya mo nang mabuhay without God. Yun yung mahirap. Bakit tayo nagiging ganun? No, bakit tayo humihinto? Just because we are discouraged? Dahil tayo ba ay puno-puno ng discouragement? Kaya tendency ngayon, humihinto ka na sa pag-usap sa ating Diyos, humihinto ka na sa panalangin, ayaw mo siyang kausapin? Dahil ba sa ikaw ay nangihina na ngayon? No. Mas lalo ka na lumapit sa ating Diyos. Ano yung kalagayan mo ngayon na nagpapahinto sa iyo sa pakikipag-usap mo sa ating Diyos? Ano yung kalagayan mo ngayon o ano yung situation mo ngayon na nagpapahinto sa iyo para makalimutan mo ng tumingala na mayroon palang Diyos na nakatunghay sa iyo at tinitignan ka lamang sa kalagayan na mayroon ka? Ano ito? Remember, God is greater than this discouragement na nararanasan mo. God is bigger than the problem na kinakaharap mo. If your problem is like a ship, katulad sa barko, the solution that God can give you is like the ocean. Napakalaki ng solusyon na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Ang kailangan mo lamang, maniwala ka that you are on the winning side. Na never kang iiwan ng Diyos, never kanyang pababayaan. Kadalasan sa atin ang problema, pera, pagkain, gutom. No? And most of us, di ba, nasa situation na hand to mouth. Alam mo yung hand to mouth? Yung kikitain mo ngayon, ikakain mo rin ngayon. Na pagka hindi ka nagtrabaho mamaya, wala kang hapunan. Na pag hindi ka nagtrabaho ngayon, wala kang kakainin. That's the situation na mayroon karamihan sa atin. Yung tinatawag nating hand to mouth. Kailangan mo maghanap buhay para may kainin ka ngayon. Kailangan mo trabaho ngayon para may kainin ka ngayon. Ay di karamihan kalagayan natin. Kaya lang nakalimutan natin that Jesus is the center of it all. Ang Panginoong Yesus dapat na maging sentro ng kalagayan, ng situation na mayroon
tayo ngayon. Then number 4 and last. Sabi dito, no? Be worshipful. Praise God with your whole here. No? Or praise God with your whole heart. Okay? So be worshipful. No? Purihin natin ang Diyos ng buong puso natin. Ano yung sabihin? Ano ba ginawa ni Jeremiah? Tingnan natin. After everything, sa verse 13, sabi ni Jeremiah, awitan ninyo si Yahweh. Siya'y inyong papurihan, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Ito yung nais ni Yahweh sa atin. At ito sabi ni Jeremiah ngayon, awitan natin si Yahweh, awitan ninyo si Yahweh. Siya'y inyong papurihan sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Instead na mag-worry, mag-worship. Kung ikaw ay punong-puno ng discouragement, kung ikaw ay punong-puno ng pag-aalala, kung ikaw ay punong-puno, di ba, ng problema, kaysa mag-alala ka, magpuri ka sa ating Diyos. Hawitan natin siya. Naniniwala ako maraming awit na inilalagay ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Naniniwala ako na every time na ikaw ay nakaranas ng panghihina, ang Diyos ay nasa tabi mo. At sinasabi niya sa iyo, you are on the winning side. At kapag narinig mo ang salitang ito ng ating Panginoon, hey, yung discouragement na meron ka, mapapalitan ng encouragement para ikaw ay magpatuloy sa pinapagawa ng Diyos. Giving up is never an option. At sana nga, yung word na give up, ay wala sa vocabulary natin. Ibig sabihin, yung salitang ayaw ko na, wala dapat ito sa vocabulary natin. Diba? Never back down. Never quit. Never give up. Instead, worship the Lord our God. Kung nakaranas ka, kung nakaramdam ka ng panghihina, hey, pwede kang yumuko. Pwede kang yumuko. At sabihin mo sa Panginoon kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya sa ating Diyos. Huwag ka mahiya. Gawin lang natin yung mga bagay at ipagpatuloy natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Ano yung kalagayan mo ngayon na sa tingin mo ay nagpapahirap sa iyo para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Anong mga discouragement ang mayroon ka ngayon na sa tingin mo nawawalan ka na ng pag-asa? Ano ang mga bagay dito? I tell you, God loves you. Nandyan lang siya. Nasa tabi natin siya. All we have to do, we need to rise above discouragement. Kailangan, mas control natin ang ating emosyon. Hindi tayo diniktahan ng ating emotion. Hindi tayo diniktahan ng ating nararamdaman. Tayo ang may control sa ating nararamdaman. And the moment na yun ang ginawa mo, at isasabi natin kanina, we need to live above your feelings and fulfill God's will. Diba? Mabubuhay tayo ngayon na kung saan
yung ating nararamdaman ay nasa ilalim o kontrolado natin. At pag kontrolado natin yung nararamdaman natin, then we can fulfill God's will. That's how good is our God. Tinuturuan niya tayo. Tinuturo niya sa atin, we need to rise above discouragement. We need to live above our feelings. Na sa ganon, we can fulfill His will sa buhay natin. That's our God. Kaya nga walang dahilan eh. Para ikaw ay manatili na nagmumukmuk o manatili sa iyong kalagayan. Think of this before we end up in prayer. No? Ang nais ko lang, desire ko lang po, pagbulay-bulayan niyo ang bagay nito. Pag-isipan ninyo ang mga bagay nito. Sige po. Let's close your eyes. No? Pigit po natin ang ating mga mata. And think, isipin natin, ano yung mga bagay na nagpahirap sa iyo hanggang ngayon? Ano yung mga discouragement na naranasan mo na up to now, ay nariyan pa. We can surrender it to our God today. Because today is the day na sasabi ng Diyos that we all need to rise above discouragement. That we need to live above our feelings and fulfill God's will sa buhay natin. Tayo kumikita tayo manalangin. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami for teaching us, Lord God, to rise above discouragement. Na, Lord God, na mas maibabaw ngayon, Panginoon, yung pagsunod namin sa iyo. Naisipin namin, Lord God, that we are not on the losing side, but we are on the winning side because you are with us, Father God. Ikaw ay kasama namin ngayon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy, Lord, na lumalapit ako sa iyo, tumutugo sa iyo. Help us, Father God. Help us, Lord God. Help us, Lord God. Lord, may mga tao rito ngayon na nakakaranas ng panghihina. May mga situation, Lord God, na hindi nila kontrolado, Panginoon, na dumaan. At sila, Lord God, ay nahook ng situation na mayroon sila at sila ay nahirapan na makabangon. And up to now, Father God, sila ay nasa ganong kalagayan. Lord, remind us and help us, Father God, na pwede namin gawin ngayon, Lord, ay tingnan ka at lumapit sa iyo. At maging honest kami, maging totoo kami para sabihin yung nararamdaman namin ngayon sa iyo. Kung nahihirapan kami, Panginoon, help us, Lord God, na makalaya sa ganitong kalagayan. Kung nahihirapan kami ngayon, Panginoon, help us, Lord God, na maging maayos ang kalagayan namin ngayon. Salamat, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na kami, Lord God, ay pinakausap mo. And sometimes, Father God, there is a particular person, there is one person here, na tunay nga, ang pinakausap mo, na ang nais mo, Lord God, siya ay makalaya sa kalagayan na mayroon siya. Dahil siya ay hirap na hirap. Lord, touch him, Father God. Ipuin mo ang taong ito na sa ganun maging totoo siya sa pagsasabi sa iyo sa kung ano yung nararamdaman niya ngayon. And at the same time, Father God, siya ay makalaya sa pagkakulong sa mahabang panahon sa damdamin na matagal nang nagbilanggo sa kanya. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinatas ka namin. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli, sa pagtatapos po ng mensahe ito, lagi po namin sinasabi, sa Diyos ang papuri.